Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 246 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa mga sandaling ito ay ating masisilayan etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na abala sa pakikipaglaban dito sa tatlong mga bayaning pinaslang nilubos sa nakaraan. Ayon pa nga dito kay Chun Yusong na mayroon lamang dalawang rason siyang nakikita kung bakit itong individual na kanyang kinamumuhian ay magbibigay sa kanya ng kautusan ng walang anumang paliwanag. Ang una na dito ay ang makatakas sa pakikipaglaban kontra sa kanya, habang ang ikalawa naman ay ang literal na hanapin di umano ang magsisilbing alas upang kanilang matalo itong lubang napakalakas na general na namamahala sa naturang lihim na dungeon. Kaya't ang kakaiba di umanong imahe na kanyang nakikita mula sa di kalayuan ang malamang na magiging susi upang kanilang matalo etong si Lubu. Matapos noon ay muling ipinakita sa atin ang mga panahon noong nananatili pang virtual reality ang larong Tower of Trials. Dito ay masisilayan natin etong binata na sinusubukang alamin ang mga memorya sa loob nitong labyrinth nitong si Lubu. Makikita natin dito ang mga sandali noong unang beses na magtagpo ang landas nitong sina Lubu at ng babaeng nasa larawan na nagpakilala sa pangalang Diao Chan at masyang inaasahan ang magiging magandang samahan nilang dalawa habang kapwa naman mababakas mula sa mga mata nitong si Lubu na humahanga ito sa angking kariktan ng babae. Kapwa naman maririnig sa kasalukuyan na nagsasalita ito na inihahayag na mukhang maraming nalalaman itong binata tungkol sa kanyang nakaraan. Aniya ay plano pa sana niyang bigyan ito ng mahaba-habang panahon upang mas lumakas pa si Jinyuk. Subalit mukhang hinahangad nga raw talaga nito na mas mapabilis pa ang pagtahak niya sa kabilang buhay na malugod naman niyang pagbibigyan. Subalit ang payag nga niyang iyon ay pinagtawanan lamang nitong ating pangunahing tauhan at kapwa isinaad na alam niya sa kanyang sarili na ito talaga ang tunay na hinahangad ng nasabing general. Muli ngang inactivate nitong binata ang panibago niyang skill na mandala, habang ito namang si Lubu ay kapwa inactivate na rin ang kanyang unique divine spear na tinatawag na red hair charge na tila ba isang klase ng kakaibang baluti na tuluyang bumalot sa buo niyang katawan. At ang aura na inilalabas nitong nasabing general sa kasalukuyan ay sadyang nagpapamalas ng kakaibang malisya at pagkahayok sa dugo. Muli namang ipinakita sa atin ang mga nakaraan nitong si Lubu noong mga panahong kanyang pinaslang ang lahat ng mga mamamayan ng isang lungsod at hinayaang lamunin ng nangangalit na apoy. Aminado nga siyang puno ng bahid ng dugo ang kanyang mga kamay, kaya't ang bagay nga daw ba na iyon ay matatanggap ng isang kagaya niya. Ang kinakausap nga niya dito ay walang iba kundi si Diao Chan na kapwa naman tumugon ng oo at tanggap niya ito kung anuman ang kanyang nakaraan. Sana all. Ngunit ang pinaka-twist nga sa kanilang love story ay nung isinaad nitong general na ito palang si Diao Chan ay ipinadala para sa kanya upang ituring na kaniyang anak. Wait. Dagdag na pahayag nga nitong babae na wala siyang pake bagamat ganoon ang unang rason ng kanyang pagpunta sapagkat naniniwala siyang may rason ang tadhana kung bakit sila pinagtagpo. Aminado nga itong general na ang mga panahon na kanyang nakasama itong si Diao Chan ay kanyang masasabing ang pinakamasasayang sandali ng kanyang buhay. Subalit hindi nga lahat ng love story ay nagkakaroon ng isang magandang wakas. Muli namang ipinakita sa atin ang kasalukuyang labanan kung saan ay ginamit na nitong si Jinyuk ang kanyang skill na daylight at agad itong pinakawalan patungo sa direksyon nitong si Lubu. Bagamat napakalakas nga ng nasabing pag-atake, ay wala naman itong kahirap-hirap na na-deflect gamit ang spear na siyang sandata nitong general, pabalik sa kinaroroonan nitong ating pangunahing tauhan na siyang tuluyang sumalo ng sarili niyang pag-atake. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay tila ba may sorpresa pang inihandang kasunod na pag-atake itong si Jinyuk na talagang hindi inaasahang masilayan nitong si Lubu. Buwat ng muli ay nagpakawala itong ating pangunahing tauhan ng isa pang pag-ataking barrier type na tinatawag nga niyang Eternal Redemption patungo sa kinaroroonan nitong kanyang katunggali. Pagkatapos ay muli na namang ipinakita sa atin ang mga kaganapan sa nakaraang buhay nitong si Lubu na ngayon nga ay pilit na pinapalikas nitong kanyang mga subordinates sapagkat wala na nga raw silang sapat na oras at kinakailangan na nilang umalis sa kanilang kinaroroonan. Do'y makikita nga natin kanyang hawak-hawak sa palad itong wala ng buhay na si Diao Chan na napaslang sa hindi malamang kadahilanan. Pilit nga siyang kinakausap ng kanyang mga alagad na iwanan na itong labi ng nasabing babae at huwag nang maging emosyonal sapagkat alam nilang makakahanap pa itong kanilang leader ng dihamak na mas karapat dapat na babae para sa kanya. Subalit ang pusong tunay na nakadarama ng pagmamahal ay hindi talaga kayang talikuran ang kanilang naging sumpaan at mas piniling manatili kasama ang labi nitong pinakamamahal niyang babae. Iyon nga ang ilan sa mga pasilip sa nakaraang buhay mayroon itong general
at hanggang doon na lamang ang naging impormasyong ibinahagi para dito sa binata ng system nung isa pa lamang itong virtual reality game. Ayon pa nga sa binata na matapos niyang mapag-alaman ang mga nasabing pangyayari sa buhay nitong general na lubos ng hinahangad na talunin sa napakahabang panahon ay tila ba nakadarama siya ng awa. Katulad ng kaniyang nadama para dito sa vampirang si Alice. Bagyang natawa nga siya sa kanyang sarili sapagkat papaano nga raw siya mabubuhay sa isinasagawa niyang pagla-livestream kumpara lamang sa ganito kasimpleng bagay ay nakadarama siya ng lungkot para sa isang dihamak na game character lamang, kasabay ng pagtatanong sa kanyang mga masusugid na taga-suporta. Muling ibinalik ang kwento kung saan ay makikita nating tila ba nadidismayang nakangiti etong binata sapagkat matapos ang paggamit niya ng napakalakas na barrier skill ay masisilayang tila ba wala man lamang halos natanggap na anumang pinsala itong si Lubu. Dagdag pa nga niya na hindi kailanman umasa itong general na kanyang kinakalaban sa mga iba't ibang skills at tanging ginagamit lamang niya ang kanyang kahusayan pagdating sa paggamit ng spear at pisikal na lakas na tinataglay na siyang patunay kung gaano talaga ito kalakas. Ito nga raw ang literal niyang inaasahan mula kay Lubu na isa sa kanyang mga kinikilalang pinakamalakas na individual sa larong Tower of Trials. Nahinto nga lamang ang kanilang labanan buwat sa tuluyan ng dumating sa nasabing lokasyon itong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na sadyang pumukaw sa atensyon nitong dalawang magkalaban. Agad niyang inilabas nitong si Chun Yusong ang imahe ng babae na kanyang kinuha na wala ngang iba kundi ang larawan ng babae niyang pinakamamahal, habang kasabay na inihahanda ang isang item na nasa kaniyang bulsa na isa palang klase ng kakaibang orasan. Ang item ngang ito ay sadyang pinagandaan nitong dalawa magmula noong umpisa silang magsanay sa loob ng 15 araw. Na ayon pa nga kay Jinyuk ay ito ang magsisilbing susi upang kanilang magawang talunin itong si Lubu. Naguguluhan nga itong kanyang dakilang stalker sa klase ng taktikang nais isagawa ng ating pangunahing tauhan. Napangiti na nga lamang itong si Jinyuk at seryosong na wika na malamang ay wala pa ring tiwala sa kanya itong si Chun Yusong. Kaya't nililinaw nga daw niya sa kanya na itong kanyang dakilang stalker ang siyang tatayo at magsisilbing pinakamahalagang parte upang kanilang ma-clear ang nasabing labyrinth. Sa kasalukuyan, ay nagsimula ng balutin ng isang kakaibang pulang liwanag etong larawan ng babae habang isinasaad ng system na nagsisimula na ang pag-reconstruct ng isang tao batay sa mga nabawing data. Galit na namang nagtanong etong si Lubu kung ano nga daw ba ang ginagawa nitong pangahas na lalaki sa larawan ng babae niyang pinakamamahal. Ngunit pinakalma naman siya nitong si Jinyuk at inilahad na dumating na ang propesiyang ibinigay para sa kanya na kung saan ay may isang individual na magagawa siyang lagpasan at muling makapiling etong si Diao Chan. Kasabay nito ay nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa lokasyon nitong si Chun Yusong at tila ba muling nabuhay etong babae na kagaya ng isinaad nitong si Jinyuk. Nanlaki nga ang mga mata nitong si Lubu dahil sa pangyayari sapagkat hindi nga isang babae ang lumitaw sa kanilang harapan bagkus muli na namang naisahan nitong binata ang kanyang dakilang stalker na kasalukuyang nasa kaanyuan nitong si Diao Chan mga master.